Ang pagsusuot ng korona ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Miss Universe. Simbolo ito ng tagumpay, kagandahan at karangalan. Ngunit higit pa rito, ang mga korona mismo ay may kani-kaniyang kwento, disenyo at kahalagahan. Sa loob ng mahigit 70 taon ng kompetisyon, maraming korona ang nagmarka sa kasaysayan ng Miss Universe. Bawat isa ay may sariling natatanging kwento. Sa mga unang taon ng Miss Universe, ang mga korona ay mas simple at klasiko ang disenyo. Karamihan ay gawa sa ginto at may mga mamahaling bato. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang disenyo ng mga korona ay nag-evolve, sumasailalim sa mga uso at panlasa ng panahon. May mga panahon na mas malaki at mas magarbo ang mga korona, at may mga panahon naman na mas minimalist at eleganteng disenyo ang pinili. Ang ilan sa mga pinakatanyag na disenyo ay kinabibilangan ng Mikimoto Crown 1954 to 1960, isang napakagandang korona na gawa sa puti at dilaw na ginto, at merong 1,200 na perlas na Mikimoto. Ito ay sinuot ng 6 na Miss Universe. Ang The Pica Crown 1961-1971, isang korona na may disenyo na inspirasyon na may mga mamahaling bato at diamante. Ang The Star of Africa Crown 1972-1990, isang korona na may malaking diamante sa gitna na sumisimbolo sa Africa. Ang The Millennium Crown 1991-2001, isang modernong korona na may disenyo na inspirasyon sa bagong milenyo. Ang kasalukuyang korona 2023, isang natatanging korona na gawa ng muawad na mayroong 110 karat na mga diamante. Ang disenyo na ito ay sumasailalim sa modernong babae na malakas, maganda at matalino. Ang kahalagahan ng korona higit pa sa material na halaga. Ang korona ay sumisimbolo sa tagumpay at karangalan para sa Miss Universe. Ito ay isang simbolo ng pagkilala sa kagandahan, talino at personalidad na nanalo. Ang korona ay nagbibigay din ng inspirasyon sa mga kababaihan sa buong mundo na nagpupursige sa kanilang mga pangarap. Ang pagsuot ng korona ay isang malaking responsibilidad. Ang Miss Universe ay nagiging isang role model at inspirasyon sa maraming tao. Kailangan niyang gamitin ang kanyang plataforma upang magsulong ng mga mahalagang adhikain at maging boses ng mga taong walang boses. Bukod sa disenyo, ang bawat korona ay may kani-kanyang kwento, may kasaysayan ng pagkawala o pagnanakaw. May mga korona naman na may mga natatanging detalye na nagkukwento ng kasaysayan ng Miss Universe. Ang bawat korona ay may sariling natatanging kwento na nagpapayaman sa kasaysayan ng kompetisyon. Ang pagbabago ng panahon. Ang mga korona ay sumasailalim din sa pagbabago ng panahon mula sa mas tradisyonal na disenyo hanggang sa mas moderno at minimalistang disenyo. Ang mga korona ay nagpakita ng ebolusyon ng panlasa at estilo. Ang pagbabagong ito ay sumasailalim din sa pagbabago ng mga pananaw sa kagandahan at sa papel ng babae sa lipunan. Ikaw, tropa, sino ba ang pinakagusto mong Miss Universe? Yung mga nanalo simula noon hanggang ngayon na talagang tumatak sa'yo, sa isip mo, sa mga mata mo, at talagang iniidolo mo at talagang ayaw mo na ipatalo. Kahit ilan pa ang Miss Universe na manalo ay talagang yun pa rin ang nasa isip mo at nagugustuhan mo na laging panalo sa'yo. Pwede mong i-comment down below. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, maaari kang mag-follow dito sa ating account at maaari kang mag-iwan ng like para naman makita namin kung talagang nagustuhan ninyo ang itinampok natin sa ating kwento ngayon. Kaya, ano pang hinihintay? Follow na Babtin TV. Thank you so much at marami pa tayong kwento, mga kaalaman na dapat nating malaman. Kung ikaw ang tatanungin, karapat-dapat ba talaga? Halimbawa lang, ikaw ang judges, karapat-dapat ba talaga yung nanalo ngayon? Sige nga, comment mo down below. Pag-usapan natin yan. Hanggang sa muli nating mga video, huwag magsasawang manood. Talagang para sa'yo to. Bye-bye!